So, paano nag-start tong event na to? Sino yung mga nagbigay ng ideas? Kasi hindi ako sanay sa ganito eh. Since bagong community, join ako kung anong meron. Ayun. Noong October, di ba, nagkaroon tayo ng successful na record retreat dito event. So, parang naisip natin, why not? Pagdating ng December, umpisahan natin ulit, di ba? At this time, mas maganda yung magawa natin kasi planned siya. At saka Christmas. Dami natin mga organizer bigla. Kasi ang ganda talaga naging pag-usapan natin nun eh. Nagtulong-tulungan tayo about sa napakabilis na pangyayari. Katulad ngayon, napaghandaan natin. Hey guys, di po talaga ako involved dito eh. Pag tumatanda ka na kasi iba na yung goals mo sa buhay. Yun lagi na sa isip ko eh, paano pag namatay ako? Paano nila ako maaalala? Dadaan sila dito sa Unity, makita nila yung bahay ko, makita nila yung pamilya ko. Mag-iwan tayo ng legacy dito sa mundo na maayos. Yung makapag-create ka kasi ng culture, ng pagtutulungan, pagkakaisa sa village is napakalaking bagay na nun. May papamana mo sa mga bata. Pagka sinabing Pagsibol Village, nagkakaisa yung community, pinakang goal natin dito. Ayos natin yung community, maging proud tayo na dito tayo nakatira. Yung community is reflection ng pagkatao ng mga nakatira. Salamat lang ako kasi nagkaroon ako ng team na mababait. Actually, very supportive si Nanay Violi and very thankful kami kasi lagi siyang nandyan. Dito sa preparation natin na to, ano naman ang masasabi ninyo? Nagkakaisa yung bawat isa. Dito sa pagpe-prepare namin is ang hirap pong magkaroon ng budget kasi dito pala pag magkakaroon ka ng event, kailangan pala ng budget. So, nakakagulat po na ang daming nag-support, lalong-lalo na dito sa parapin natin. Yun yung kalakal talaga the best. May mga naki-operate talaga dyan, may mga sumuport talaga na Na-amaze ako kasi kung isipin mo from wala, planning, executing, knowing na parang nagiging tight yung deadline mo sa goals, pero nagpo-progress. So, na-amaze ako sa naging progress ng plans at saka yung goals. Sa preparation natin mo, ang daming unexpected na nangyari. Lahat sa'yo, lahat kailangan isipin mo paano natin pagkakashine, especially dito sa budget. So, habang lumalapit yung event, nakikita natin yung budget natin na hindi pa ganun kalaki, ganito pa lang kaano. So, parang pressure na kagad sa atin yun eh. Paano gagawin natin? Dahil may mga sumusuporta din, kahit paano, naiibsan yung hirap na yun. So, ano kaya yung expectation nyo ngayong event natin? Sa tingin nyo ba successful? Or beside dun sa successful, ano kaya yung pinaka-goal na mararating natin dito sa event natin? Ang goal lang natin, mapasaya yung mga tao. Yeah, mapasaya ang madlang pips. My expectation ko is yung pinaka-goal natin is breaking the boundaries. Breaking the boundaries to the point na walang mayaman, walang mataas, walang mahirap, lahat tayo pantay-pantay. Expectation ko, magkakilala para kapag ka may mga konting problema, respeto. Yun lang naman yung pinakang susi para sa pagkakaisa at sa pagtutulungan, diba? Sa pagiging tahimik ng community, kapag may respeto tayo sa isa't isa, hindi tayo gagawa ng bagay na ikasasama ng loob ng kapitbahay natin. May respeto ka sa lahat ng gagawin, magiging ayos ka. So, yun yung magiging susi ng isang community na talagang ikaka-proud nating lahat. Nakikita ko lang kasi yung effort ng bawat isa. Nag-start naman tayo na ito, medyo yung expectation na dun eh. Habang tumatakbo yung bawat araw, nakikita natin yung meron tayo iba-ibang personality. Nako-combine natin. Kung gumaganda na yung process. Even though, nandun pa rin tayo dun sa fear na, magiging successful ba or not. Pero hindi naman yun ang main purpose kung bakit natin ginagawa ito. Kasi yung plan talaga natin is yung healthy community lang na magkaroon tayo ng alam mo yung paglalabas tayo ng bahay, alam natin na okay tayo lahat dito. So nakikita ko naman kahit naman anong sabihin ng iba or whatever sa magiging event natin, para sa akin successful na to kasi yung team na nabuo is okay naman talaga. expectation sa akin, magiging successful talaga to. Ramdam ko. Na-perap na yun kasi talaga, yun yung magiging natin challenge or trial sa atin. Ginawa niyo yan. Tinesting ko kayo. Para sa akin, kakayanin nyo yan. May kanya-kanya tayong role dito. Budget, martial, sounds, multimedia. Sa basketball may kanya-kanyang position tayong gaganapan nun para maging successful. Manalo tayo dun sa gagawin nating laban. Yun yung kinaganda nung Kaya sa akin, ano man mangyari dun sa event na to is proud ako sa inyong lahat, guys. Siguro yung magiging outcome nito hindi lang about success. Doon na yung foundation. Yung sa pinagtulong-tulungan nyo, tinapos nyo, magkakasama kayo. Kahit anong outcome, kahit may struggle.
Ako expect na may volunteer magbigay ng pang-beer. Tipon lang ng kalakal yung mga kapitbahay. Panalo na ako ron eh. Di ba? Di ba? Isipin mo, yung mga tao na bihira mo naman makausap, ang linis-linis tingnan. Sagay po ng kalakal, panalo. Ang gusto ko lang ay maging masaya tayong lahat dito. Kasi mahirap naman pag malungkot tayo, 'di ba? Nakikita mo yung kapitbahay mo malungkot. Tanong mo na lang, kamusta ka, pre? 'Di ba? Oh, kamusta ang buhay-buhay, 'di ba? Hello guys, magandang gabi. Mac nga pala from Blackwell.com. I'm Jimmy Malacapo. Ganito na ako. Never mind the age. Anong question? Well, bago kami nagkaroon ng sariling tahanan namin, we have been through a lot. So, we're renting and then there's a lot of challenges comes into our life. Pero in God's grace, na sa pagtutulong namin mag-asawa, so ibinigay sa amin tong tahanan na to. We're not getting any younger anymore. Tapos syempre, inisip natin yung future ng kids natin. So one of the basic reason why I got this house. Nung bata kami, pumupahan, palipat-lipat, ang maistayan na permanent na bahay no. Nung habang lumalaki kami, ng kapatid ko, na-meet ko yung partner ko, ito kagad yung naging priority namin, makakuha ng sarili namin bahay. Siyempre, yung anak ko, gusto niyang magkaroon kami ng sariling bahay. Matanda na kami, ang kailangan, maganda rin yung aming mapupuntahan. Naging inspiration ko kumuha ng bahay para sa pamilya ko. Before kasi nagre-rent kami, so inisip ko yung inuulog namin, hindi na pupunta sa amin kung tumanda na kami. So, yun, inisip ko sa mga bata, forever pagtanda. Or sa amin na rin, investment namin pagtanda na. Unang-una sa lahat, may mga anak kami. Yung mga anak namin is nag-aaral. So, hindi pwedeng habang buhay, nagre-renta lang. Kasi, ang renta is hindi naman magiging atin. So, kailangan magkaroon ng sarili. Mahirap kasi na habang buhay, mangungupahan lang. So, kaming dalawa ni Mrs. Pursige kami na kunin yon. Tsaka isa si Teresa kasi sa ano namin, napili namin talaga. Yes, this is really our dream. So, pinagpatuloy namin yung pangarap namin para sa bago naming family na binubuo. Meron kaming isang anak. And for the longest time,
talagang naghanap kami ng bahay para mamuhay ng sarili namin at masaya. Yung pagre-rent, halos every 2 years nag-i-increase. From the past kasi 2 years in Teresa, nag-rent lang kami. So, why not na mag-own ka na habang tumatagal. Tsaka lumalaki yung pamilya ko, so need ng mas maayos na tahanan para sa family. Kaya namili kami ng bahay noon dahil nga sa may anak akong isa. Eh, siyempre, kailangan namin ng mas maluwag. Tapos, may mga sakyan din ako, wala kang maparadahan. Kaya napili ko ito pagsipol. Namin dalawa na magkaroon po ng sariling bahay talaga. Galing po kasi kami sa pangatlong bahay na nirerentahan na. After po namin doon sa 3 bahay na yun, nag-isip kami or kumuha kami ng goal namin para magkaroon ng sariling bahay. At least na yung matatawag namin bahay namin for the future. Kasi kami, nangungupahan lang din kami before. Before kami nangungupahan, sa magulang ako nakatira. So, 13 kami magkakapatid na nasa loob ng bahay kung magkamasama. Nag-decide kami bumukod. Kaso kasi naranasan namin before na sobra, parang nagbabayad ako na sa wala lang. Kaya nagpurso na kami na kumuha na ng bahay. Kasi ang tagal na namin nangungupahan. Medyo okay na, naka-graduate na sila. Doon na kami nag-start maghanap ng developer na maayos. Kaso, nakailang developer kami na puro palpak. Blessing na rin kasi wala pang 1 year, nakalipat na kami. Siguro na tapos amin na rin itong na to, hostindat na to. Kahit na hindi ba totally paid, naangkin ko na. Siyempre, lahat naman tayo nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. Kaya nung dumating yung opportunity na makakuha kami ng medyo malapit sa mga family din namin, na-grab namin yung opportunity. Kinuha namin yung bahay na to kasi talagang dream namin na magkaroon ng sariling bahay naming dalawa. So, pinursue namin ma-purchase itong bahay para investment namin dalawa. Well, since bata ako nangungupahan na kami. So, pinangarap ko talaga magkaroon ng bahay. Kaya ito, pinush namin. Hanggat maaari, kailangan namin magkabahay. So, ito na, yung bahay namin. Getting any younger, I want to invest to something that's tangible and forever. Getting my own house. Actually, it was a dream with my partner pero hindi siya nag-proceed. Still push it through kasi yun nga, I want na magkaroon ako ng matatawag kong sariling house and I want to be closer to my family as well because they're currently living in Rizal pero in Halala. Previously, I'm residing in Taguig pero nung pwede nang lumipat dito, I decided to transfer. So, maraming balakid makakuha ng house. Actually, pang-4 na namin to. Yung 3 houses na kinuha namin sa Blay. So, nag-try lang kami dito sa Pagsibol na parang sumugal. Good thing naman, ang bilis nung turnover sa amin. Parang first batch kasi kami dito sa may Sipag Street. So, ayun, sobrang happy kasi parang sa tagal ng pagpupurso namin dun sa dream house namin, natupad na siya dito sa Pagsibol. So, okay din naman yung community, yung mga neighbors namin, masasaya naman sila kasama and mababait sila lahat. Ay, mga anak ko po. Sila po yung dahilan kaya nagtatrabaho po kami ng asawa. Yun, definitely for the family. Mahirap din kasi yung lumaki ako nagre-renta lang kami. So, I have to change yung mindset, di ba? Lahat naman tayo. So, yun, dream house nga. So, yun yung nag-push sa akin. Siyempre, lumalaki ang pamilya, kaya nung nasa Saudi ako, napag-desisyon namin mag-asawa. Kumuha nga rito kasi bukod sa wala siya traffic, malapit sa lahat. Ang nagtulak sa akin para ipagpatuloy yung pangarap na yun ay syempre yung pangarap namin ni Jamie na magandang buhay, na mamuhay din sa maayos na bahay. Of course, para sa family ko, para sa akin, matagal na rin akong binata at pag-alagala sa kung saan-saan. So, I think this is the time naman na kailangan ko magpundar para sa sarili ko, para sa magiging anak ko. Sakto, buntis yung asawa ko. Kasi kami, nung pumunta kami dito, young couple pa kami, no? So, yung bahay para sa akin, parang symbol na kaya na namin tumayo sa sarili namin. Kami lang. Para sa akin, inisip ko lang kasi yung mga anak ko. Kaya gusto ko talaga magkabahay para sa kanila. Lahat naman tayo nangangarap ng magkaroon ng sariling bahay. Matagal akong nangupahan nung nasa Maynila pa ako. Dahil doon yung work ko, ang hirap naman kasi sa Manila bumili ng
Condo, Manila kasi nga ang mamahal. And then ito yung pagsibol dumating sa buhay ko. Wow, dumating sa buhay ko. Ang una, Santa Maria, Bulacan dapat. Kaso dinecline ko nga kasi ang layo. So ang sa akin lang naman, syempre ako nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. So this is it. Syempre para sa future hanggang sa pagtanda, mahalaga talaga yung magkaroon talaga ng sariling bahay. Ang main reason talaga namin kung ba't namin pinursue yung bahay is ang dami kasi namin dogs. So, space-wise, yung bahay namin kumbaga pang dogs talaga siya. Dream ko kasi yung bahay. And syempre bunso ako. So gusto ko i-prove yung sarili ko na kaya ko yung magkaroon ng sariling bahay. Para din sa future ng pamilya ko na bubuhay. Siyempre, may baby na ako. Para sa future niya, para pag lumaki siya, wala na siyang poproblemahin. Kung poproblemahin niya lang yung mga expenses niya sa buhay, para may titira na siya. Ang pinaka nagtulak sa amin kumuha ng bahay na to is, syempre, meron na kaming sariling family. And of course, gusto namin makita yung mga anak namin na permanent na yung bahay nila in the future. Ayaw namin yung palipat-lipat din sila katulad ng nangyari sa amin. And gusto namin makikita nila in the future is yung ma-earn nila talaga dito sa village natin. Makahanap ng bahay. Mas preferred ko na merong shelter, yung anak ko may roof. Kasi ang food anywhere makakuha ka. Pero yung shelter talaga, roof is number 1, pangailangan. Siyempre, I have daughters, so I'm looking forward na before I let go this world, meron ako something na ipapamana sa anak namin, sa anak ko, which is itong bahay na to. For us na magkaroon ng sariling bahay, for our children, hindi na rin kami bumabata, so better to invest something na maasahan ng mga anak namin in the future. Sa amin kasi, nagtulak sa amin, gusto talaga ng misis ko na magkaroon ng sarili kaming bahay. Kasi ever since maliliit pa kami, yung asawa ko at saka ako, namuhay kami ng nangungupahan lang. So pinaka-dream talaga namin na magkaroon ng bahay hanggang sa nakita nung wife ko yung pagkakataon na makakuha dito. Kaya yun, pinush talaga namin. Nung ako'y nagkaroon ng pamilya, nagsimula akong mangarap, of course. Actually, 17 years akong nangupahan sa Antipolo City. At nung nagkaroon ako ng pamilya, talagang di ako tumigil para makahanap. Sa pagkakataon para magkaroon ng sarili kong tahanan, syempre. Totoo lang, lumaki ako sa pamilya na nangungupahan na matagal na panahon. At bilang isang tao na nagsumikap sa buhay, nakakuha ko ng ganitong klaseng pagkakataon. Kaya I really took advantage, no, na subukan dito sa pagsibol, and I consider this as a blessing sa totoo lang na nakakuha ko ng slot dito, and finally naka-move in kami last May. So far so good. At the same time, we're looking forward makilala ang bawat isa, magkaroon ng opportunity to serve one another, no, to help one another, and at the same time establish a really deep relationship, with the community. Kaya naman I'm committing my family, to unity, no. So yun, support kami sa anumang programa ng pagsibol, Teresa. Through experience, diba? Lahat naman tayo nakakaranas ng mga pagsubok. And it's just how you handle the situation. Well, yung mga challenges na yun make me stronger together with my family. Nasubok namin din is yung pagsasama naming mag-asawa. Dahil dyan, mas pinatatag kami at
huwag hahayaang hindi kumapit sa Panginoon. Inspiration, problema kasi nandiyan naman yan eh. Iba-iba lang ng situation sa kanang bigat. Pero pag inisip mo yung for family mo, kakayanin mo talaga. Hindi ako nawala ng pag-asa. Kasi sabi ko nga, para sa amin, yung partner ko, ibibigay naman. Yung goal talaga namin is, ngayong taon is makakuha kami ng bahay. So, maraming mga hindrances like yung mga requirements na hirapan. Pero, ayun, pinursige namin para makuha at least kahit pa paano, nandito na kami. Kasi magiging motivation mo everyday pag nagkaroon ka na ng muwang, nakapag-isip ka na sa hirap ng buhay. Yun na yung magiging lakas ng loob mo sa Ano lang, kapit lang sa Panginoon. Tapos mga pangarap, ng anak ko. Support lang din naman ako sa kanila. Mga anak. Kasi habang lumalaki sila, hindi naman lagi okay yung baga estado. So may time na down, may time na up. Yung dream, kasi lahat naman tayo dinadaanan yung ganong pagsubok. Pero if you want something, you must pray lang. Tapos support yourself with good people. Ayan, kasi sila yung pwede mo masandalan in terms of trouble na ma-encounter. Una-una, syempre hindi kami makakapagpatuloy without the support. Firstly is sa family, and then of course, sa friends. So, hindi lang yung moral support na naibigay ng family sa akin, but syempre, motivation, number one, and also yung eagerness. Yung eagerness na makuha ko ano yung pangarap mo, yung eagerness na maibigay kung ano yung kaya mo. Para sa akin kasi, para malampasan yung pagsubok, kailangan self-centered ka kay God. Kasi pag wala kang Diyos sa sarili mo, hindi mo malalampasan yung mga problema. Siya lang naman yung sagot sa lahat ng mga kasagutan ng problema ng pinagdadaan. Pag di mo kaya, bigay mo sa Diyos. Siya lang yung makakatulong sa'yo. Ay, sa daming hirap ng pinagdaanan namin, matatag na kami sa lahat ng pagsubok. Nagsimula talaga kami sa walang-wala. Yung kailangan ko rin maghanap ng pagkitaan kahit sa bahay lang kasi marami akong anak. Nasubukan ko magtahi na kung ano-ano. Actually, nanahi ako para lang makatulong kasi sa almost 24 years kami nangungupahan. Sa tagal noon, kung isa lang ang naghanap buhay, hindi kakayanin. Tapos ilang pa yan ako, 8 pa yan. Kaya salamat naman at kahit paano, yung bunso ko ay graduating na. Positive thinker ako eh. Kahit anong problema siguro, alam ko naman na malalagpasan din namin yung basta gagawin lang namin yung tama, no? Lagi lang kami nasa tama. Katulong din ni Jimmy, yung asawa ko. Tinuruan niya ako kasi na maging malapit sa Diyos. So, dahil nilalagay namin sa center ng relationship namin si Lord, so mas nakakayanan namin na malampasan yung pagsubok. So, lagi niya akong nire-remind na si Lord lagi yung dapat lahat ng ginagawa namin, ino-offer namin kay Lord para lahat maging maayos, malampasan. Hindi naman tayo pinanganak na mayaman. So, kung paano natin siya na-encounter, is kumbaga yun, i-goal mo lang yung pangarap mo. Kasi kapag dun ka nakafocus, maabot at maabot na yun. Trust yourself, trust the process. Tapos, yun nga, yung gaya ng sinasabi nila, in God's time, it will happen. I believe na yun nga, may matututunan tayo sa lahat ng experiences, may it be good or bad. So I think yun, dahil dun sa mga yun, natuto ko sa mga bagay-bagay about life and all. Well, hindi naman madali yung pinagdaanan namin papunta rito. So, madami mga pinagdadaanan. Diyan yung minsan kinukulang ka. Pero, focus ka lang sa goal mo. Pinatatag kami ng pagsubok na yun in a way na lalagpasan namin lahat ng trials and problems namin together. Unang-una, humuhugot ako ng lakas sa aking anak. Siyempre, siya lang yung pag hinayaan mo na matatalo ka ng emotion mo dahil sa mga pagsubok,
wala. Kailangan lumaban ka. Dahil may anak kang kailangan mong palakihin, pag-aralin ng maayos, yung ganun. Para pagdating ng panahon, yung pangarap niya matutupad. Kung papaano, ano lang, kasi yung problema ng ulit lang eh. Di ba? Minsan, nangyayari dito, tapos susunod mangyayari uli yun. Pero alam na natin ito susunod. Tapos yung pamilya, patatay sa atin. Lalo. Ay, syempre, kakapitan mo yung family mo. Kasi yun yung foundation natin, di ba? Na kahit anong pagsubok naman dumating sa atin, basta yung family natin nandyan. Lahat malalagpasan natin. Pinatatag ako ng pagsubok bilang isang nanay, bilang isang may bahay. Kasi quality ng isang nanay to keep the bond together, di ba? So, bilang isang nanay, mahalaga na matatag tayo para mabuo natin ng tama ang pamilya natin. Oh, yun, masaya. Kasi makakasala mo yung iba't ibang panibagong pakikisama, panibagong kaibigan. Yan lang. Ay, excited talaga ako nang nalaman namin na turnover na sa amin tong house and lot na to. Excited na ako. Halos nung araw na yun, hindi na ako makatulog eh. Ang aga ko nga nagising para sa turnover. Tapos, nung nakalipat na kami, yung naramdam mo na yung parang comfortable ka na, tapos sarap na ng tulog mo, hindi ka na nag-alala ng, minsan pag aawayin ka ng landlord mo, di ba, pag medyo hindi ka nakano ng bayad. Talagang grateful kami dito sa bahay na to. Siyempre happy. Ito na yung bunga ng paghihirap namin. Of course, pride din. Number 1 is pride. Napakaganda ng pagsipol. May bahay ka na, may area ka pa para makapag-celebrate with family, and of course, gifted pa sa lovely neighborhood. Ang saya sa feeling, hindi na kami palipat-lipat, hindi na namin iisipin na aalis kami sa bahay na to na walang-wala talaga kami. At least ito na yung bahay na makikita namin hanggang pagtanda namin, makikita namin yung mga bata na dito na talaga sila lalo. Masaya. Sobrang saya. Sobrang fulfilling. Kasi one of your dreams, natupad mo na, di ba? You dream for a house, tapos na-approve ka. Ngayon, meron ka lang natitirahang sarili mong bahay. Matitirahan mo siya for how many years, hanggang sa pagtanda, mapapamana mo sa mga anak mo. Sobrang saya na dito ka bubuo ng pamilyang pinapangarap. Masaya. Alos araw-araw, gabi-gabi, nasa tapat ako ng bahay, tinitignan siya. Tapos nasabi ko sa sarili ko na, ito na pala yung dating pangarap ko nung bata. Yun, masaya. Sobra. Masaya ako unang-una dahil sa mga bata kasi nakikita ko, na-enjoy nila yung environment, paligid natin na walang masyadong threat. Tapos yung community na may care sa bawat bata kahit hindi ko pa sila ganun kakilala. Sobrang fulfilling kasi kahit first time namin na bumukod ng partner ko, nalalagpasan namin yung bawat araw na kumbaga dumadaan. Masarap sa pakiramdam na mayroong sariling bahay. Hindi yung nakikihalo ka sa pamilya mo. Sobrang saya. Dream come true talaga. At sobrang nagpapasalamat din ako, grateful din ako kasi kundi din dahil sa asawa ko, hindi rin naman mangyayari to. Hindi rin namin siya magagawa or
hindi na namin siya makukuha. Kasi, syempre bilang head of the family, di ba? Siya talaga dapat yung manguna para magkaroon kami ng sariling bahay. So, sobrang saya ko dahil yung asawa ko ay gustong-gusto niya na magkaroon kami ng bahay. So, grateful kami. Masaya, 'di ba? Sabi ko nga yun yung para sa akin symbol yun na independent na kami, hindi na kami nakaasa sa magulang. So, sobrang saya. Parang malaya ka, excited ka umuwi kasi yung mga neighbor mo happy din sila kasama. Parang kahit toxic sa work, pag uwi mo, peaceful, masaya, ganon. Sobrang happy ko talaga na binigay ni God sa akin to. Para yun, in the future talaga para sa akin. Sa amin na lang ng asawa ko, wala na kami inisip para sa amin, para sa mga anak na namin talaga. Maayos naman, masaya kahit pa paano kasi balawagi siya, tahimik, walang problema, safety yung buhay. Yun, fulfilling, tapos masaya, and at the same time nakikita ko, okay naman sa mga bata. Okay, I feel safety and comfortable, and especially ang tubig 24 hours, kahit anong oras makaligo ka. Ay, masarap. Masarap. Masarap yung sarili mo, nagagawa mo yung gusto mo. Tsaka maganda yung ng mga anak ko dito sa bahay. Gusto nila dito yung paligid nila dito. Nag-e-enjoy sila pati sa school. Maganda sa amin yung dating ng bahay. Sobrang saya po. Tsaka sobrang bait po ng mga tao na wala sa ibang subdivision. Masaya, syempre. Tagal ko nang pinangarap to namin. Masaya, syempre. Ngayon, magagawa na namin ang gusto namin. Masaya kami na nakatira kami ngayon sa sarili naming bahay. Kasi bukod sa pinaghirapan nga namin, talagang plano talaga namin magkaroon ng sariling bahay. So, dream come true ba? Kumbaga. Masaya. Masaya siya kasi all this time kasi parang nangungupahan. Medyo matagal na rin, ilang taon na. So, masarap sa feeling na meron ka ng sariling bahay, matatawag mo na sa'yo na. Tsaka, kung papagandahin mo, walang mangingialam kasi bahay mo na siya, sariling bahay mo na. Fulfilling at saka dream house yun ang dream come true ko ever since kasi we're renting. So, nung nagkaroon ka ng sarili mong bahay, it's self-fulfilling for me. Siyempre, fulfilling kasi hindi ka na mag-renta, yung pag-improve mo ng bahay mo na nakikita mo na yung pinaghirapan yung mag-asawa, naming buong pamilya na may nangyayari. Kasi mahirap yung nag-renta kayo tapos wala lang. Bali mo parang wala kang nakikita. Ay, ang sarap kaya. Parang yung kasabihan ba na parang nabunutan ka ng tinik. Ang sarap sa feeling kasi matatawag mo siyang bahay. So, ang ganda sa pakiramdam na yung wala kang iisip na ibang tao. Sobrang saya ng pakiramdam na makatira ka sa sarili mong bahay kasi alam mo sa sarili mo na pinag-ipunan mo siya at maganda yung nakita mo na outcome ng bahay. So, very peaceful sa kalooban. Ito, meron tinatawag na unity. So, we must be united. At mapanatili natin yung tinatawag na ambience na nakikita natin dito sa ating kapaligiran. Sana tinatawag na magpapatuloy ito, yung tinatawag na nagkaroon ka ng peaceful, parang bliss, ang mga tinatawag na serene yung lugar. So ito po yung tinatawag na parang dream come true na. Para lalo na sa lahat siguro. Hindi lang sa amin, kundi sa lahat ng mga nakatira dito. Wala nang singsasarap pa. Kapag nakatira ka sa sarili mong property, sarili mong, alam mo yun, metro ng tubig at kuryente, alam mo yun, yung tipong hindi ka papalisin sa bahay mo, whatever happens, no? It's a dream come true, syempre, you know? Lahat nangangarap magkaroon ng bahay, pero hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. Kaya naman, sobrang saya. So proud and so grateful, you know, to the Lord na nandito kami ngayon. Pakiramdam ko na nakatira ako sa sarili kong bahay, masaya, fulfilling, kahit 30 years yung term. Pero yung isip kasi na akin na to,
in 30 years time, or kung if God, nabigyan ako ni God ng pagkakataong mabayaran ko in full, at least akin to. Yun, syempre, sobrang saya. Kumbaga, malaya ka na. May inaayos ka ng bahay, may inuuwian ka na. Hindi ka na mangangamba sa araw-araw na pamumuhay mo. Meron ka ng gubong, kumbaga. Yun yung good thing na na-experience ko dito kasi masaya yung mga kapitbahay. So, walang toxic, ganun. Siyempre, maganda. Parang ngayon lang ako nakakatira sa mga ganitong buhay. Kaya sobrang sarap ang buhay ko ngayon. Plus yung aming pakiramdam, medyo presko dahil ang sarap ng simoy ng hangin dito. Masarap. Masarap, masaya. We feel safe, we feel secure. We are so happy and grateful about what we have right now. Isang kwento, isang kwento, kwento ng Pasko. I'm chasing fire when I'm running after you. You got that something that I never wanna lose. Yeah, it's like dancing when the song's already over. Moving without getting any closer. I'm chasing fire when I'm running after you. Keep chasing fire. No other way, no other way. Keep chasing fire. No other way, no other way. I was driving you home in the middle of the night, but I couldn't bring myself to say goodbye. I was driving you home, even if I go, even if I stay.